Quarter 4, Aralin 2, Korido, Tulang Pasalaysay, Kaugnay na Paksa, Pangangayaw ng Sinaunang Austronesian, Tekstong Biswal, mga teknikal na biswal, laki, espasyo, kulay, linya, anyo at imahen. Narito ang mga layunin ng aralin. Una, nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Obra, Ibong Adarna, saknong 7 hanggang 215. Ikalawa, natutukoy ang mahalagang elemento, tauhan, tagpuan, banghay at tunggalian at detalye sa Ibong Adarna. Ikatlo, nasusuri ang akdang bilang tulang pasalaysay na korido. May tauhan, tagpuan, nag-asalaysay, banghay ng pangyayari, talinghaga, mensahe at kaisipan. At ikaapat, na ipaliliwanag ang banghay gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pagbuyugto ng mga pangyayari, foreshadowing at pagbabalik tanaw sa mga pangyayari. Mensahe, pahiwatig at kaisipan sa Ibong Adarna. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Ang nakaraan. Pagkilala sa mga naratanging kaalaman sa pagkalikha ng Ibong Adarna. A. Ito ay isa sa mga katangian ng korido. Tama, tulang pasalaysay. B. Ito ang itinataguyod na pananampalataya sa Ibong Adarna. Tama, Kristyanismo. C. Siya ang hinihinga ng gabay ng sumulat sa pag-aalay ng akda. Tama, Birheng Maria. D. Sa bansang ito nagkaroon ng kalakalang galyon ng Pilipinas at isa sa pinagmula ng korido. Tama, Mexico. At E, ito ang tawag sa sinaunang tulang Tagalog na may tig-8 pantig din. Tama, Dalit. Mga patnubay na tanong sa pagbabalik tanaw. A. Ano ang dahilan na nagpatanyag ang Ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng Espanyol? B. Bakit malaya itong pinapabasa ng pamahalaan at kaparian? C. Ano-anong elemento ng korido bilang tulang pasalaysay? At D. Paano natiyak na ang sumulat nito ay nagsalin lamang mula sa orihinal na wika patungo sa wikang Filipino? Pagpuno ng salita sa taludturan. Ang panalangin. Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang diwa nito. Kunin sa nakahandang flashcard ang salita sa loob ng kahon. Una, ang pag-aalay, saknong 1 hanggang 6. Unang saknong. O Birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit. Liwanagin niya ring isip ng salayoy. Tama, di malihis. Ako ay isang patlang lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang patlang at maulap ang pananaw. Tama, ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang katawan at maulap ang pananaw. Ikatlo, malimit makagawa na hakbang na patlang at tumpak kong ninanasa kung mayari ay? Tama, malimit makagawa na hakbang na pasaliwa, ang tumpak kong ninanasa kung mayari ay pahidwa. Ikaapat, labis yaring patlang, na lumayag na mag-isa, baka kung mapalaot na ang mamangkay, patlang. Tama, labis yaring pangangamba na lumayag na mag-isa, baka kung mapalaot na ang mamangkay di makaya. Ikalima, kaya inang kadakilaan ako'y iyong patlang nang mawasto sa salaysay nitong kakatahing buhay. Tama, kaya inang kadakilaan ako'y iyong patnubayan nang mawasto sa salaysay nitong kakataing buhay. Ika-6, at sa tanang na naririto, nalilimping Maginoo, kahilingay blank ninyo, buhay na blank ko. Tama, at sa tanang na naririto, nalilimping Maginoo, kahilingay dinggin ninyo, buhay na aawitin ko. Paglinang sa pag-unawa sa tula. A. Paano sinimula ng akda? B. Ano ang panalangin na sumulat? Bakit? C. Sa iyong pagdarasal, ano ang iyong panalangin? At letter D. Dapat bang magdasal para sa mga gawain o gagawin? Ang talinghaga ng pahayag. Paglinang ng talasalitaan. Tukuyin sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng may salungguhit. Una, bawat utos ay kanyang napag-isipan at tunay na paglining ng maingat. Ang napaglining ay tama na pag-isipan. Ikalawa, ang kanyang may bahay ay uliran sa kabaitan, modelo ng kagandahan. Ang uliran ay tama, modelo.
Ikatlo, ang mga prinsipe ay magigilas, pawang makikisig ang pangangatawan. Ang magigilas ay tama, makikisig. Ikaapat, minagaling ng ama na sanayin ng mga anak sa paghawak ng sandata dahil minabuti nilang kaharian ay paglingkuran. Ang minagaling ay tama, minabuti. At ikalima, walang gulong dumadalaw sa kaharian, mapayapa ang pamumuhay. Ang walang gulong dumadalaw ay tama, mapayapa. Ang mag-anak ni Haring Fernando. Kilalanin ang tinutukoy sa saknungan mula sa Hanay A at sa mga tauhan sa Hanay B. Ipuno sapat lang ang tinutukoy. Ang unang pamilya ng Berbanya. Noong mga unang araw, sang-ayon sa kasaysayan, sa Berbanyang kaharian ay may haring hinahangaan. Sa kanyang pamamahala, sa kahariang Malaya, Maginooman at Dukha, tumanggap ng pagkapala. Bawat utos na balakin, analisahin at isipin, kaya lamang pairalin kung may buting hasapitin. Kaya bawat kamalian, bago bigyan ng kahatulan, nalilimi sa katwiran, binabalanse ang timbangan. Pangalan ng haring ito ay mabunying Haring Fernando. Sa iba mang mga reyno, ang tingin ay Maginoo. Kabiyak ng puso niya ay si Doña Valeriana. Ganday walang pangalawat, sa bait ay uliran pa. Sila ay may tatlong anak, tatlong bunga ng pagliyag, binatat at makigilas, sa reyno ay siyang lakas. Si Don Pedro ay panganay, may tindig na pagkamainam. Gulang nito ay sinundan ni Don Diego Malumanay. Ang pangatlo siyang bunso, si Don Juan na ang puso'y sutlang kahit na ang mapugto ay puso ring may pagsuyo. Anak na kung palayawan, sumikat na isang araw, kaya higit na kanino man. Kritikal na pag-unawa. Kung iuugnay sa kasalukuyan, aling mga lugar ang may iuugnay sa sumusunod? Ipaliwanag kung bakit sa pamagitan ng organisadong mga pangungusap na hindi bababa sa tatlo. Una, Bundok Tabor, ikalawa, Berbanya, ikatlo, Piedras Platas. Kritikal na pag-unawa. Kung iuugnay sa ang aking pamilya. Bumuo ng family portrait o family ng inyong pamilya. Ipakilala ang bawat isa sa pamagitan ng pagbuo ng tula na may tigi-isang sakdong nawawalahing pantig at may tugmaan. Halimbawa, amay haligi ng tanan. Victor aming karatagan, ngalan mo'y aming dangal, tunay na ikaw ang sandigan. Paglinang at pagpapalalim, ikalawang araw. Pagtalakay sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin. Panonood. Ipanood sa mga mag-aaral ang isang bahagi ng animasyon na simula ng akda, pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, ilarawan ng pamilya ni Haring Fernando. Ikalawa, sino-sino ang bumubuo ng Hari ng Berbanya, ilarawan ng kanilang katangian bilang kapamilya. Haring Fernando, asawa, panganay, pangalawa, bunso. Ikatlo, paano namumuno ang hari ng Berbanya? Ikaapat, anong klaseng ama ang haring ito? Ikalima, anong mahalagang ideya ang nais itong iparating sa mga anak? At ika-anim, sumasang-ayon ka ba na tama ang kanyang pagkapalaki? Bakit? Paglalarawan sa tagpuan sa akda. A. Kilalanin ang mga bahagi ng lugar kaugnay sa kwentong binasa na panood. Isulat ang mga kaugnay na katangian ng larawan sa binasa. Berbanya, puno ng Piedras Platas at Bundok Tabor. Kung iuugnay sa kasalukuyan, aling mga lugar ang may iuugnay sa mga sumusunod? Ipaliwanag kung bakit sa pamagitan ng organisadong mga pangungusap na hindi bababa sa tatlo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Ang paglalakbay ng mga prinsipe. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Ang paglalakbay ng mga prinsipe. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Ang paglalakbay ng mga prinsipe. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Ang paglalakbay. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Ang paglalakbay ng mga prinsipe. Lakbayin natin. Pag-unawa sa nilalaman ng akda. Una, bakit nagkasakit ang hari? Ikalawa, ano ang dahilan ng pag-alis sa magkakapatid? Ikatlo, paano naging bato si Don Pedro at Don Diego? Ikaapat, bakit kailangan ni Don Juan na umalis din kahit ayaw payagan? Ikalima, naging mahirap rin ba kay Don Juan ang paghahanap? Saan siya naiba sa kanyang mga kuya at natiis ang dinanas? Ika-anim, paano nakatulong ang leprosong matanda at ermitanyo sa kanya? Ikapito, iisang nilalang lang ba ang tumulong sa kanya? Tukuyin ang pahiwatig. Ikawalo,
Sagot ba sa panalangin ni Don Juan ang tumulong sa kanya? Patunayan. Ikasyam, naniniwala ka ba na ang kanyang kabaitan ang naging dahilan kung bakit siya tinulungan? Kabaitan sa magulang, sa kapwa nangangailangan? At ikasampu, ang pagkuha ba ni Don Juan ng ibong Adarna ay patunay na siya ang pinagpala dahil sa mabuti o sinuwerte lamang siya? Patunayan. Alam mo ba, ang tunggalian ay mahalaga sa pag-inog ng kwento. Ang mga tunggalian sa kwento ay problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan. Ito ay may apat na uri. Una, tao laban sa sarili. Tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Kalaban ng pangunahing tauhan ng sarili. Nakikita ito kapag nahihirapan siya sa pagdesisyon sa tama o mali. Ikalawa, tao laban sa tao. Ito ay panlabas sa tunggalian. Kalaban ng pangunahing tauhan ng isa pang tauhan, ang bida sa kontrabida na eksena. Ikatlo, tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa, pagsuway sa alituntunin ng lipunan o pagtakwil sa kultura nito. Ikaapat, tao laban sa kalikasan. Katunggaliang ito, ang pangunahing tauhan at naapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan. Pagsusuri. Panuto. Suriin ang taglay na tunggalian ng saknong at ipaliwanag ang uri nito. Ang pangangayaw ng sinaunang Austronesian kaugnay ng paglalakbay ni Don Juan. Ayon kay Dr. Vicente Villan, ang pangangayaw ng ating mga ninuno ay nakabatay sa kalooban ng bayan, ang pangangalaga sa buhay, pagkakaroon ng ginhawa at pagkatamo ng karangalan. Ang katangian ng pangangayaw ay ang paglalakbay ng mga ninuno nating Austronesian upang makipagsapalaran at mabigyan mapaunlad ang nasakupan. Mahalaga ang buhay ni Haring Fernando kaya kahit mapanganib ay naglakbay ang kanyang mga anak upang iligtas, hanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Subalit ang ginawa ni na Don Pedro at Don Diego na pagkataksil ay hindi naaayon sa kaloobang bayan sapagkat walang dangal na paggawa ng mali. Sa mga tausug, pumatong ang konsepto ng pangangayaw sa konsepto ng jihad, kung kaya natanyag sa pananaw na maging martir sa ngalan ng lupa, lahi at relihiyon. Tulad din ng maraming Pilipino, mahalaga sa mga kababayan nating Muslim ang kanilang relihiyon na pinag-uugatan ng kanilang dangal at ang kanilang lupain na pinagmumulan ng kanilang buhay at ginhawa. Ang Akdang Ibong Adarna ay nagsilbing propaganda ng mga Kastila upang ituro sa ating mga ninuno na superior ang Kristyanismo bilang pananampalataya. Subalit sa kasalukuyan, ang pagrespeto sa relihiyon ng iba ay mahalaga at walang relihiyon ang makahigit sa isa. Pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Unang pangkat, Character Graphic Organizer. Sagutin ang mga tanong at ilapat sa graphic organizer ang pagkilala sa mga tauhan. A. Sino-sino ang pamilya ni Haring Fernando? B. Ilarawan ng kaibahan ng mag-asawa. At C. Paghambingin ang magkakapatid. Ikalawang pangkat, Bubble Map, Tagpuan. Ilarawan ang katangian ng mga pook na nabanggit sa kwento. Bigyan ito ng simbolo sa pangyayari sa unang yugto. Ilagay sa mga bilog ang pagkakaugnay. Ikatlong pangkat, Story Frame, Banghay ng pangyayari. Ilapat ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento at gamitin ang punong salita sa pagsasalaysay. Ikaapat, Concept Map, Mensahe. Sa mga kahon, isulat ang 5 mensahe sa piniling saknong at bigyan ng kahulugan ang talinghaga nito. Ikalimang pangkat, Venn diagram, pagusuri ng kaibahan at pagkakatulad sa pamumuhay ng pamilya sa Berbanya at sa kasalukuyang pamilya sa Pilipinas. At para sa rubric kung paano pupuntosan ito, gamitin ang pamantayan sa pagmamarka. Pagyugto ng mga pangyayari o foreshadowing. Ang foreshadowing o pagyugto-yugto ng mga pangyayari sa isang kwento ay ginagawa sa isang panitik na ginagamitan ng may akda ng mga pahiwatig o clue na magaganap o mangyayari sa kwento. Ginagamit ito upang magbigay ng panghihinuha, inferencing, at panghuhula, predicting. Makabuo ng inaasahan ng mamabasa, makalikha ng kasabikan o suspense ayon ito sa damdamin o mood ng may akda. Paguyugto ng mga pangyayari o foreshadowing. Basahin ang mga saknungan sa pagbabanghay ng mga pangyayari sa binasang akda. Isulat ng pasalaysay ang pahiwatig o ipinapahiwatig sa saknong.
Paggalapat ng kahihinatnan. Lapatan ng wakas ang pangyayari sa kwento. Ano ang kahihinatnan ng pagkahuli ni Don Juan sa Ibong Adarna? Gamitin ng mga pahiwatig sa akda. Gawing patnubay sa pagkasalaysay ang paksa na nasa kahon. Paksa. Ang pagbabalik ng mga prinsipe sa Berbanya at ang Ibong Adarna. Pag-uugnay sa buhay. Panuto, balikan ang panaginip ng Haring Fernando at ang kanyang pagkakasakit. Anong mensahe nito sa kasalukuyan, kaugnay sa pananampalataya at karatagan sa buhay? Pahiwatig. Panuto, humanap ng kapareha. Pag-usapan muli ang mahalagang pangyayari sa binasang akda. Itala sa kahon ng mga pahiwatig ng pangyayari. Alin-alin ng mga pahiwatig na si Don Juan ay may mabuting puso. Kaisipan, basahin ng mga piling talinghaga at ipaliwanag ang nais ipahiwatig nito. Tekstong biswal. Ang mga elementong biswal ay mahalagang nilalaman ng kwento. Alamin muna natin ano nga ba ito. Ang tekstong biswal ay ginagamit bilang presentasyon ng mga ideya upang maiparating ang mensahe patungo sa mas malawak na datos sa paraang mabilis at mabisa. Kabilang sa mga elemento ng tekstong biswal ay ang kulay, hugis, anyo at kapal o nipis, dami at pattern ng guhit sa larawan. Ang mga ito ay nadadagdag ng kahulugan at mensahe sa tekstong biswal. Gawaing paglikha. Panuto, iguhit ang teknikal na biswal sa kwento sa paraang paglalarawan ng tagpuan ng pangyayari. Alalahanin ang paggamit ng linya, espasyo, laki, kulay, anyo, at imahe. Pinatnubayang pagkasanay, pagbabalik tanaw, tukuyin ang sani at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing batayan ang nasa talahan na yan. Sanhi, ginawa ni Don Pedro, anong ibinunga nito? Ginawa ni Don Diego at ginawa ni Don Juan. Pag-uugnay sa natutuhan, paggalapat at pag-uugnay sa isyong panlipunan. A. Ang kaharian at sa pamahalaan. Pag-usapan muli ang mahalagang pangyayari sa binasang akda. Hanapan ng pagkakaugnay ng pamumuno ko sa kaharian at sa inyong tahanan. Sabihin ang pagpapahalaga sa dalawa kapag tinawag ng guro sa harap ng klase. Una, Berbanya at ang iyong tahanan. Ikalawa, Haring Fernando at ang iyong ama. Gawing gabay ang mga tanong sa pagtalakay ng kaibahan at pagkakatulad. Ano ang halaga ng bawat isa sa lipunan? Basahin natin. Basahin ang akda ni Emilio Jacinto na ang kasalanan ni Cain. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Una, sa papaanong paraan may iuugnay si Cain kina Don Pedro at Don Juan? Ikalawa, ang kasalanan ni Cain. Sa papaanong paraan nagkakaugnay ang sinapit ni Andres Bonifacio at ni Don Juan? Patunayan ang sagot. Ikatlo, sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Pilipinas, sa paanong paraan makikita pa rin ang mga kagaya ni Don Pedro at Don Diego? Ipaliwanag. Pagninilay sa pagkatuto, ika-4 na araw. Nilay-hinay. Basahin mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ng sagot hinggil dito. Ang tunay na lingkod ay matapat at may pagtitiwala sa sarili. Ang taong naglilingkod sa Panginoon Diyos ay naglilingkod sa kapwa. Ang naglilingkod sa kapwa, sumusunod sa utos ng Diyos. Pagtataya o paggusulit. A. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat saknong. Maraming salamat sa pakikinig sa Ibong Adarna.